nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras sa tod ang sato sa Unique Maximum Toothpaste, tatak alas 8:21. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu sa Straight to the Point. Radyaw na buntag ang dinis sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw huibis na. Katapos ang adlaw sa buyanan Abril 2026, kumusta ang tanan nato ang mga suking tigpaminaw? Mauyan na nato adlaw nga huibis tungod ini sa epekto ng easterlies. So maya pa na pag-asa sa forecast nila. Sa kuman na buntag na magpadadon ini mga pag-uyan-uyan na epekto ng easterlies. O gumikan ni ini ang tibuok Caraga region, lakip na kita din sa ato probinsya sa Surigao del Norte o didon sa Dinagata Province, Makasinati. Nanini na mapanganuron o mauyanon na adlaw nga huibis o taga-Butiyag pa na posible na kung mukusog ang mga pag-uyan, maghulga gihapon ini na mga pagbaha o kaha pagdahili sa yuta o landslide. So sa tanan na mga maapektuhan labi na sa mga lugar dinon na daon na mabahaan o lakip na ini ang mga landslide prone areas, kinahanglan matngon kamo permanente, dili magkumpiyansa. Inoon ang ato kadagatan daoy mga pag biyahe gihapon sa tanan nato ng mga sakyanan nga pandagat, pero take precautionary measures. Sumaya pa na Philippine Coast Guard na di kalikayan na usahay daoy mga didon sa tunga-tunga ng lawod na kusog ang mga paghangin o kaha pagkusog ng mga pag-uyan na magdaya isab na kadagko sa mga bayo didon sa tunga ng lawod. So kinahanglan ignay ang tanan na mga maghimo sa mga pagbiyahe nila didon sa kadagatan o lakip na niini ang ato mga motorista dili magpakusog na mga jaga nidyo. Labi na ini nato naka motor single, labi na kun najaong kamo sa National Highway kay para malikayan ang mga disgrasya. Kay danlog ang ato kadayanan akuman amo na matngon ang tanan sa inin idyo mga pagbiyahe kuman na adlaw dinhimang ka sa mainland, dinhi sa idyo sa National Highway sa kadayanan o didon sa idyo mga mangingisda, labi na sa ato mga mangingisda isab. So amping ang tanan sa kuman na adlaw nga huibis o gumalipayon kita na tapos na sabi ni nabuyan na Abril. Katapos ang adlaw na Abril o padazon na jaopay trabaho kuman kay silong Mayo 1, Labor Day, special non-working holiday. So long weekend. Ang tanan nato ng mga kawani sa gobyerno wayay trabaho o ang tanan pahimangnuan isab na labi na nato mga employers na unta makasubay, makasunod sa paghatag nga anan ini ang mga sakto na suhulan, labi na sa mga magtrabaho gihapon na bisan kun ini isa ka special non-working holiday. So long weekend silom, Biyernes waya ni trabaho nato tanan ng mga kawani sa gobyerno o waya sa klase o kumanra kutob ang trabaho na nato ang tanan ng mga trabahante o gadungan nan ini silom na adlaw adyo ipahigadyon ang jobs fair tibuok ka Pilipinas ang mataga lokal na kagamhanan adyo itaga pahigadyon dungan sa selebrasyon nan ini na Labor Day o ini na holiday tungod para sa ato mga mamumuo. O kumusta ang tanan nato ang mga suking tigpaminaw di doon sa 54 ka mga barangay sakop pa dinhi sa ato syudad, di doon sa Siargao, sa Bocas Grande Island, sa Dinagata Province, Southern Leyte o sa mga kalungsuran isab sakop pa dinhi sa Gusan Sur, Gusan del Norte, Surigao del Sur, kutob sa maabot sa ato Sibya. Hinaot na jaong kamo kanunay sa kahimsog sa ijo mga panglawas ako man na adlang huibis na.
So kuman na adlaw huibis mga kaigsuonan na jaoy ipahigazo na People's Day didon sa may Barangay Trinidad. Taga Barangay Trinidad hala pas na kamo kay nagsugod na ang registration o pagrehistro sa mga buot maka-avail ng libre na serbisyo didon sa Ijo Barangay Covered Gym didon sa Barangay Trinidad. Pahimos din niyo ang People's Day Year 4 program na panguyuhan na mismo ni Mayor Paul Dumlao kuman na buntag alas 8 hangtod na ini alas alauna sa hapon. So avail ka mo sa ini na mga serbisyo labi na ini mga gusto magpakonsulta kaya yung mga doktor gikan sa City Health Office o pahimos din niyo na mga libre na konsultasyon, libre na mga tambay na itanyag sa ijo o isab libre na pustiso sa ini na mga makabenepisyo ng libre nga postiso isa magikan sa kagamahanan sa syudad. O iban pa ng mga serbisyo gikan sa naglain-lain ng mga buhatan didon sa City Hall dadon mismo didon sa Ijo Barangay. So ang tanan nato ang mga lumulupyo didon sa Barangay Trinidad. Ala pahimos linijo ini na kay gayunan kay jao na gazud mismo sa Ijo Tugkaran tagdaya ang tanan ng mga buhatan ang mga department heads isa ba jaon didon para mag-alagad sa ijonan libre. Straight to the point. Ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon nasa ng mga balita ini kuman nadugang pa na mga impormasyon na diin taguyat-huyat jaoy mga tricycle drivers na sobra libo na makadawat ng ila fuel subsidy. Ako nato kay numduman na mo kabata sa 800 kabuok na naunang mga drivers na nakadawat ng fuel subsidy na tag 5,000 gikan sa Department of Social Welfare and Development dato na milabay ng mga simana o daghan ang naguyat-huyat pa ng mga tricycle drivers na waya malakip o kuman jaoy dugang 1,000 sa 191 ang makadawat ng ila fuel subsidy. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol. TXRS Radyoman Report. Nakadawat ng gajod na nila tagpaabot ang napipila ka mga tricycle drivers sa Surigao City nan ila na 5,000 pesos kada na isa isip na fuel subsidy. Ininaan na ikaduha na hugna para na sa kinatibuk ang 1,191 na kabuok na mga tricycle drivers ang makadawat na namo na subsidiya gikan na sa makadakuha ng Department of Social Welfare and Development at DSWD Caraga Region 13. Sa naibawaan na kun an una na batch ang taghimo anila pag-release na namo na fuel subsidy dito na sa San Juan Gymnasium ang ikaduha na hugna ang dinha nagadod sa City Gymnasium kumanabuntag. Kagatudlo na inina ang ikaduha na hugna ilabi na aton mga tricycle drivers na una na tagbalibaran gumikan na sa matupapipila ka mga kuyang na mga rekisitos o dokumentos na tagpresentar. Kagatudlo na ini an matod pa mga tag-target na mga sektor sa transportasyon na makadawat na namo na fuel subsidy ini resulta na sa padadyon na pagpahal o pagmahal ng gasolina o iban pa ng mga produktong petrolyo. Tagatudlo na inina ang una isab na taghangyo daan ni Mayor Paul Dumlao ngadto na sa Regional Director ng DSWD na si Maria Flor Doliaga na mapaspasan ana mo na pag-release sa ikaduha na hugna ilabi na kay tagpaabot isabi ni nan mga tricycle drivers agig tabang ngadto na sa ila kasamtangang sitwasyon na nasinati sa Pakuman. Ini ani na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Tatak, Aramen. Straight to the point. Bainong alas 8:30 na oras sa ato sa Marajao na kabubuton nan Tanduay Ram 5 years tibay na loob tibay Tanduay celebrating 100 years of Ram excellence. Kuman na buntag ang mga kaigsuonan ato ipabati sa ijo an isa ka documentary para sa pagpasabot ang kabahin na ini sa kampanya sa ato ang kagamhanan o sa RMN Foundation o isa ini sa mga entry na RMN network sa pinaagi na sa RMN Foundation ang adto na sa ipahigazon na CMMA Awards o ato mabati ang kumanan isa ka documentary
na uluhan na laot ng pag-asa, mga anak ng dagat. Isa ka dokumentary tunga sa dako na hagit ko man sa ato panahon o lakip na niini ang mga hagit nan ato ang mga mangingisda. Uno kaha gazud an mas layong na hagit kuman sa ato ang mga sektor, sa ato mga mangingisda, ang dagat ba o ang ila pangandoy na isa ka mangingisda. Tali na sa kabayod na sa inintagatawag na ambisyon, bati nato kuman ang mga mangingisda na waya gazud bisan pa sa kamahalan ini na ato mga presyo sa petrolyo, waya gihapon in town sila na mo surrender o padadyon, usahay mo kung kapuyon mo relax, pero nagpadadyon bisan daghan na ila mga tagahimo na reklamo na sila ya pamaayudahi o sila nahulga isab sa inin na epekto na klima kuman diyon sa kadagatan, waya gazud mo surrender ang ato mga mangingisda og ato kuman diskubrihon an ila matud pa mga hagit og an ila padadyon na pagkinabuhi para ipabilin na buhi an ato kadagatan para sa umaabot na henerasyon. Og ini kuman an isa ka mabati nidyo an isa ka dokumentasyon na diin ipabati isab an ato mga mangingisda an ila mga taga pangandoy para sa ila tag sa isab ka pamilya. Tahimik ang mga bangkang nagpapahinga sa mga daungan. Mga lambat at ilang kagamitang naluluma na ng panahon. Malawak ang nakaragatan at ang mga batang sanay kasama ang dagat, animoy mga imahe ng hinaharap na siyang posibleng salamin ng mga susunod na henerasyon ng mga mangingisda. Patuloy ang laban sa buhay, pero kailanman hindi hahayaang masanay na hanggang dito lang, lalo na sa mga mangingisdang alam ang danas sa kanilang pinasok na hanap buhay. Dati Davao kami, doon kami nag-umpisa ng edad pa lang ako siguro mga 15 anyos. Nasa dagat na, diretso na ako sa dagat ang hanap buhay. Yung mga fishing boat. Pero primero, pasahero pa lang, sasama-sama pa lang, wala pa akong alam noon na edad ako mga 16. Ang dating hanap buhay namin, yung mano-mano lang, yung hindi ganyan ngayon na Criswell. Yung bataks tao talaga ang hanap buhay namin. Pirsahan, naging assistant kapitan ako noon. Tumanda na rin po kayong ito po ang kinahanap buhay nyo. Oo. Ilan po yung inyo pong anak na ikinabubuhay po ninyo ay pangingisda? 5 sila. Bali po ito pong dating pangingisda po ninyo na ginagawa. Dati po ba mas mahirap mangisda doon po sa bahagi ng West Philippine Sea o mas mahirap po ngayon kung ikukumpara dati nung inyo pong kapanahunan? Mahirap sa ngayon kay may humahabol doon ngayon. Pero sa dati namin nga nabuhay, wala kami harang. Davao pa kami. Mahirap na ngayon. Ang isda kasi na sobrang layo na. Kasi ang mga dayuhan dyan, hindi mo alam kung anong nilalagay. Mayroon ba silang mga chemical nilalagay doon sa bahura? Hindi natin alam. Hanggang isda, nasa malayo na. Pero noon, ang hanap buhay namin dyan, pinakamalayo, 3 oras lang dito. Magsawa ka na sa diskarga, isda nga makikita mo, pagdating mo doon sa payo, tingnan mo yung nga isda na dyan, nakikita mo. Ngayon, ang hirap nang hanapin. Ramdam sa boses ni Tatay Pangga ang nakabibilib nitong karanasan sa gitna ng dagat. Bagamat may dinaranas itong karamdaman sa mga binti at paa, kita pa rin sa mga kamay nito ang kasanayan sa hanap buhay. Sa tagal nitong mangingisda, tila hanggang ngayon ay nangangarap pa rin itong makalambat ng sangkatutak para tuluyang maiahon ang buhay na minana. Kung maaari rin sana, may magmana pa rin sa pangingisda.
umaga, pupunta tayo dun sa lugar kung saan nakatira sila at Kuya Alfredo at Kuya Rolando para tignan natin kung paano sila mag-umpisa para sa paghahanda nila dun sa kanilang pangingisda ngayong araw na ito. Ano ba to? Hello po tayo. Good morning po. Kamusta po? Hagising nyo lang ho. Hindi pa pumuputok ang haring araw, may diwa at gising na ang mga mangingisda ng Zambales para maagang lumaot at humuli ng isdang maibebenta sa araw na ito. Naghahanda na ng almusal si Kuya Rolando. Sabay tingin na rin sa mga dadalhin nito sa laot mamayang sa mga daungan. Mga lambat at ilang kagamitang naluluma na ng panahon. Malawak ang nakaragatan at ang mga batang sanay kasama ang dagat, animoy mga imahe ng linahar na siyang posibleng salamin ng mga susunod na henerasyon, hindi gaya ng mga normal na manggagawa na may 8 oras na binubunong trabaho. Walang time-in para sa maaagang mangingisda. Patuloy ang laban sa buhay. Na kailanman, hindi hahayaang masanay na hanggang dito lang. Lalo na sa mga mangingisdang alam ang danas sa kanilang pinasok na hanap buhay sa inihahagis na lambat. Nasa mahigit 32 years. Dahil ang edad ko na kumbisa ng isda, pa lang 16. Huminto na ako. May kabali, umabot lang ako ng grade 6 lang. Dati Davao kami. So, paano Rolando, kung gusto niyo po na meron pa rin po magmahal, yung Sa dagat na, nangyayari po sa ibang sa mga dagat na hanap buhay. pinangingistaan po natin teritoryo ay hindi natin Primero, sa hirap ko lang, mapuntahan. sama pa Paano lang, po wala nila pa akong alam. mamamana yung bagay na hindi na po natin maibibigay sa kanila? Dating hanap buhay Yun lang nga eh. Kasi nung sa panahon namin na dyan pa kami ng isda, Batak tao sa talaga dagat ang kami dyan. hanap buhay namin. Pero sa ngayon na hindi na tayo pwedeng pupunta Naging dyan, assistant kapitan ako noon. sa tingin ko parang halos pati mga anak rin namin o mga kapamilya ng mga mangingisda, parang may phobia na rin silang pupunta doon. Kaya sa akin naman, kung may anak akong susunod na mangisda, kung maaari, huwag na lang dyan dahil nakatakot na dahil ako, nasubukan ko na dyan. Mahirap. Mahirap sa ngayon kaya may humahabol doon. Ngayon. Pero sa dati namin nga nabuhay, wala kami harap. Davao pa kami. Mahirap na ngayon. Kasi na sobrang layo na. Isa rin si Kuya Alfredo na kumukuhay ng pang-araw-araw sa hanap buhay na ito at matagal na rin kasama ni Kuya Rolando sa pangingisda. Ngayong araw, hindi sasama si Kuya Alfredo sa laot. Pero tutulong ito kay Kuya Rolando na ihanda ang nagagamitin sa paglaot tulad ng mga boya at pagtingin kung maayos ang Magsawa ka makina na ng sa bangka. diskarga. Ilang Lagi taon na po makikita tayo, mo Kuya pagdating mo doon sa Alfredo, payo, sa tingnan mo yung naistan pangingisda? niya, makikita mo. Ngayon, ang hirap na Sa hanapin. umpisa ko Ramdam ng sa isda, boses ni papi. Tatay Pagga ang nakabibilib nitong karanasan sa gitna First ng year high dagat. school. Bagamat may dinaranas itong karamdaman sa mga Umpisa binti ako at paa, naghanap buhay kita ng pa rin sa pangingisda. mga kamay nito ang kasanayan sa hanap buhay. Grade Sa 6. tagal nitong Sino mangingisda, po nag-encourage tila sa hanggang inyo ngayon na ay nangangarap pa rin itong sarili ko lang po. matatapat ng sangkatutak Kasi ang ano para ko din, tuluyang ang maiakit magulang ko, buhay na minana. Kung maaari din mangingisda sana, din. may magmana pa rin Ngayon, sa sa ano naman, sa hirap din naman ang buhay noon. Di bali... So ngayong umaga, pupunta tayo dun sa lugar kung saan nakatira sila Kuya Alfredo at Kuya Rolando para tignan natin kung paano sila mag-umpisa para sa paghahanda nila dun sa kanilang pangingisda ngayong araw. Gusto sa pag-aaral. Habang nag-aaral, nangingisda, lumalaro. So, ano po ang natapos po natin na Kailan kami ano ba ito? pag-aaral po natin na Hello po tayo. Good morning po. Tigil ako sa Kamusta po? pag-aaral ko sa kanya. Hagising nyo lang ho. high school po? High school. Bakit po kayo Hindi natigil? pa Nung una pumuputok po ang ay kaya haring nyo naman araw. kung pagsabayan May yung diwa at sa gising na pangingisda ang at mga pag-aaral. mangingisda ng Zambales nagkaroon para ng maagang problema lumaot kaya at hindi humuli na, ng isdang maibibenta Magsisikap, sa araw na sakripisyo ito. din ang pag-ano sa Naghahanda na pangingisda. ng almusal si Kuya Hindi Rolando. katulad dun, Sabay tingin na rin sa mga nakapagtapos ka. dadalhin nito sa laot Basta, mamayang hapon. ganun din kapag magtrabaho ka, pumasok ka sa trabaho mo, may susulduhin ka. Bakit ho, para sa inyo na ganito po na dapat meron hong madala-dala ng diploma yung mga anak po ninyo?
Kasi sa amin, ma'am, sa kaming mga mangingisda, lalo Hindi sa gaya ng mga mahihirap. normal na manggagawa na may Wala 8 naman oras kasi na yung iba binubunong kami trabaho. ipapamana sa kanila Walang kundi yung time pag-aaral para nila. sa maaagang At mangingisda saka sa tulad ni pag-aaral nila, Kuya Rolando kapag tapos na sila, natuto rin sa mga kasama hindi nito sila hirap sa pagkabuhay mamasukan ang o pinangtutustos magtrabaho, mga panay. sa binuuling nitong pamilya. Wala ring bayad ang overtime, tanging tiwala sa dagat na may biyayang maikakarga sa inihahagis na lambat. Sa tabing dagat isinila, nasa sa buhangin mahigit natutong maglakad, 4 lumaki at na sisilayan ang 32 tunay na hirap. Kaya't sa pangingisda ang 32 years. kinamulatang Dahil ang edad ko na mapagkukunan umpisa ng isda, ano pa lang, isang 16. trabahong matagal ng pamamaraan ng mga sanay sa alat Ano ng po, dagat. huminto na ako. At pangingisda ang tanging May yaman bali, umabot lang ako ng pamamana. grade 6 lang. So, paano naman po, Rolando, kung gusto niyo po na meron pa rin kong magmana, yung nangyayari po din sa ibang mga pinangingistaan po natin Kahit teritoryo mabigat pa ay ang mga hindi nagagawin sa natin pangingisda, mabuti na lamang at kasangga mapintahan. ni Kuya Paano Rolando ang nila asawa nito mamamana yung at ang bagay anak na nitong babae hindi na si po natin Katrina, maibibigay sa kasamang tumutulong sa paghahanda ng Yun na nga para gumaan kahit papaano nung sa ang panahon namin gawain. na dyan pa kami Hindi ng man si isda, Kathleen, sagana bunso kami anak dyan. na lalaki ni Kuya Rolando, Pero sa ngayon ang na inaasahan hindi naman na tayo itong pwedeng magtutuloy pupunta ng dyan. kanyang hanap buhay. Sa tingin ko parang Naninindigan sila halos ang mga pati mga anak rin namin o mga kapamilya ng mga mangingisda, parang may phobia na rin lang pupunta doon. Kaya sa akin naman, kung may anak akong susunod na mangisda, kung maaari, huwag malanggaan dahil nakatakot na dahil ako, nasubukan ko na dyan. Mahirap. The Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. We are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sitting within the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 60 nautical miles northwest of at matagal na rin kasama ni Kuya Philippines. Rolando sa You do pangingisda. not possess Ngayong legal araw, authority to hindi patrol sasama si within the Kuya Philippine Alfredo sa Exclusive laot. Economic Zone. Pero titingin Your ito kay legal Kuya activities Rolando, will be ang reported to ganda the ang highest nagagalit sa paglaot. Tulad ng mga boya at Kaya po ako nag-aral ng college, ma'am, kasi sabi po ni Papa, ayaw daw po niya kami matulad sa pangingisda. Siyempre nakikita din po namin Sa yung hirap umpisa niya. akong nangisda, Kaya po nagpape. nagsisikap kami magkapatid din na First year high school. makatapos para po yung pawit niya, ma'am, is Umpisa ako na mabawasan hanap din. buhay ng Kung pangingisda. si Kathleen hindi nais na magtuloy sa mundo ng pangingisda, Grade 6. iba naman ang Sino sagot po ng anak ni Kuya nag-encourage Alfredo sa na si inyo na? Junjun. Dito na sarili raw ko siya lang po. lumaki kasama ang Kasi dagat ang ano at ko din, natuto na rin sa ang ama magulang dahil sa ko. murang edad, sumama na rin sa pangingisda sa Mangingisda gitna din. ng dagat. Po ako sa tatay Ngayon, ko, ano pa lang po sa ano naman, sa hirap din Pinasama niya naman ang buhay. dyan kung saan. Di bali, Minsan pumapalaot din. parang Kayo po, ganun ilang taon na kayo, Kuya protection din Jun? kasi Ano po, panahon ng nagustuhan ko rin dalos sumama, ng gabi ma'am. at saka Siyempre, balang araw, hindi Sabado. ko naman alam kung sumasama ko na makakapos ako pag sa mag-aaral. fishing. Siyempre, mas Para maganda may may alam na ako sa pangdagdag dagat sa kahit bata pa lang ako. panggasto sa Si pag-aaral. Kathleen at Junjun, Habang nag-aaral, parehong anak ng mangingisda. nangingisda, lumalakot. Magkaiba ang naistahakin sa So, buhay. Sa ano po ang parehong dinadanas na natapos hirap. po natin Ang na isa, sa pag-aaral po nais na natin subukan ng ang ibang panahon po na yun. oportunidad na magbubukas. Natigil ako sa pag-aaral Habang ko ang si isa kanya. naman, itutuloy High ang school po. pagkabuhayan High na school. pamahal na. Bakit po at kayo tila natigil? nakagitna Nung sa una po kanilang kaya nyo sistema. naman pong pagsabayan yung sa panglista at Sumapit na ang pag-aaral. alas ng hapon. Na ano po, Oras na para nagkaroon ng pumalaot si problema Kuya kaya Rolando. hindi na ano Sa na- paglaot ngayon ni Kuya Rolando, Pagsisikap, sakripisyo bukas na din ng umaga ang pag- balik sa nito. pangingisda. Kasama ang Hindi pag-asa, katulad dun, marami itong nakapagtapos ka. huli. Basta ganun din kapag magtrabaho ka, pumasok ka sa trabaho mo, may susunduin ka. Bakit ho, para sa inyo na ganito po na dapat meron hong madala-dala ng diploma yung mga anak po ninyo? Kasi sa amin, ma'am, sa kaming mga mangingisda, lalo sa mga mahihirap, wala naman kasi yung iba kaming ipapamana sa kanila kundi yung Kung pag-aaral ganito nila. na lang kahalaga kina At Kuya saka sa Rolando, pag-aaral nila kapag Kuya Alfredo, tapos sila, at iba sa kasama nilang hindi sila hirap mangingisda ang dagat mamasukan at o pangingisda, magtrabaho, na kung magkapanay. saan nais pa nila sanang mapayabong pa. Kailangan marami ang huli ngayon na ang kanilang tsansa na maidapo ang kanilang mga bangka sa bahagi ng Scarborough Shoal. Gayong naipanalo naman ng Pilipinas sa tabing dagat isinila sa buhangin na tutong maglakad, lumaking nasisilayan ang tunay na hirap. Kaya't sa pangingisda ang kinamulatang mapagkukunan ng ikabubuhay. Isang trabahong matagal ng pamamaraan ng mga sanay sa alat ng dagat. At pangingisda ang tanging yaman na maipamamana. Isa rin sa matibay na pinanghahawakan ng Pilipinas bilang patunay
ay ang mapang nilikha ni Pedro Murillo Velarde kasama ang mga Pilipino na sina Francisco Suarez at Nicolas de la Cruz. Bagay na siyang itinuturing na unang scientificong mapa ng buong arkipelago, ang Velarde Map. Ang Velarde Map ay itinuturing na ina ng mga mapa ng Pilipinas at pinakatanyag na mapa na naglalarawan sa bansa. Inilalarawan din nito ang panatag na dati tinatawag na panapon o Baho de Masinloc bilang bahagi ng Pilipinas. Naninindigan sila ang mga kabataan ang magtutuloy rin sa ipinaglalaban nilang karapatan sa inaangking West. Noon pa man, pangkabuhayan na ng mga Pilipino ang pangingisda at saan man tumingin, napalilibutan tayo ng karagatan. Kaya naman kung ano ang maaaring makuha sa nakikita, ay siya namang pakikinabangan. Magsisilbing buhay araw-araw at otomatikong maipapasa sa mga susunod ang makikinabang. And the 2016 Arbitral Award. Kung hindi We are natin patuloy na conducting maritime inalaban law ang enforcement karapatan sa dagat, operation. ano na You are lamang ang advised that you mamanahin are ng currently susunod na sailing within the henerasyon. Philippine Exclusive Magkakaroon Economic din Zone kaya sila at ng ganang approximately sumunod 60 sa nautical yapak ng mga miles naunang northwest of nagtaguyod Cabra Island, sa Mindoro, hanap buhay Philippines. You na do ito. not possess any legal authority to control within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your legal activities will be Matapos ang reported to buong the High bagong paglaot ni Kuya Rolando sa dagat, alas 6 na umaga Kaya po ay ako inaabangan nag-aral ng na siyang college, ating ma'am, nene, kasi kasama sabi ang po ni anak nilang Papa, si Kathleen sa ayaw daw Daluman, po niya kami matulad kung sa saan kanya. diretsong maibibenta Siyempre ang nakikita huli din sa po namin yung tinatawag nilang hirap amo. niya. Kaya po nagsisikap kami magkapatid din na makatapos para po yung pagod niya, ma'am, is mabawasan din. Kung si Kathleen hindi nais na magtuloy sa mundo ng pangingisda, maya-maya pa, nakarating na din sa wakas ang bangka ni Kuya Rolando. Dito na raw siya Alas 8 na ng makikasama umaga ang at dagat. matapos ang 18 oras dumating na yung bangka kung saan sakay-sakay si Kuya Rolando at tingnan natin kung marami Ako pa sa silang tatay ko, man, ano pa lang po ako, 5. Sinasama niya na ako magdagat dyan kung saan-saan. Minsan, pumapalaot din. Ngayon po, ilang taon na kayo, Kuya John? Ano po, 29. Kagustuhan ko rin sumama, ma'am. Siyempre, balang araw, hindi ko naman alam kung makatapos ako mag-aral. Siyempre, mas magandang may alam na ako sa dagat kahit bata ko lang ako. Junjun, pareho anak ng mangingisda, ngunit magkaiba ang naistahakin sa buhay. Sa parehong dinadanas na hirap, marami ring nag-aabang. Nagbabakasakaling ng maambunan ng huli na magbubukas sa pagdaong ng bangka. Ito ang kanyang naging huli. Ang mga huling pusit, isinali na sa banyera. Diretso na sa pagbebentahang amo. Hinugasan at kinilo na ang kabuang huli ni Kuya Rolando. Para pumalaot si Kuya Rolando. Sa paglaot ngayon ni Kuya Rolando, bukas na ng umaga ang balik ito. Kasama ang pag-asang marami itong maiuwi. Matapos ang buong gabing paglaot, ayos na rin umano ang kinita ngayong araw ni Kuya Rolando. Ilang kilo ho, ma'am? 33 kilos yung nakuha ni Kuya Rolando dun sa kanyang 18 oras no, na pag-ningisda dun sa gitna ng laot at ang 1 kilo nito, 130 pesos ang per kilo ng pusit. Kaya kung bibilangin natin, ang kanyang kinita, Kuya Rolando, Kuya Alfredo, at iba sa nasa kasama nilang mangingisda ang dagat at 4,290 pesos yung kinita ngayong araw ng ni mapayari Kuya pa. Rolando. Bakit pinapangalaman ang pabili na naman ng timon? Po ang kanilang mga bangka sa bahagi ng Scarborough Plain. Gayon, naipanala naman ng Pilipinas at nahulog sa Philippine Sea sa Arbitral Ruling ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Kahit ito man lang ang maipamamana nila Tatay Pagga, Kuya Rolando, Kuya Alfredo, at iba pang mangingisda sa mga susunod sa kanilang yapak. Wala naman silang pagsisisi dahil walang halong panlalamang ang ipinamulat nila sa kanilang mga anak. Tunay na yaman na hindi makukuha inuman. Buo ang pasasalamat sa mga araw ng kasaganahan o kagipitan dahil sa malinis at marangal na pamumuhay nang gagaling ang pagkain na nasa kanilang hapagkainan. Sa scientificong mapa ng buong arkipelago, ang Velarde Map. Ang Velarde Map ay sana'y huwag nating kakalimutan ang malaking ambag ng mga mangingisda, lalo at isa sila sa nagbibigay ng ating pangunahing pangangailangan. Hindi lamang karapatan sa sakop na karagatan ang kanilang ipinaglalaban, kung hindi ang hanap buhay na inaasahang sasagip sa kanilang lumulubog ng sitwasyon at kumakalam na sikmura. Sana'y makamit rin nila ang nararapat na karapatan, benepisyo, atensyon, oportunidad at kita, sabay sa sagana nilang huli sa tuwing sila'y lumalaot. Dahil kapag naramdaman nila na sila ay mayroong pangpapahalaga at may kahalagahan, hindi mag-aalinlangan ng mga susunod na henerasyon na dugtungan ng panahon
at ipaglaban ang karagatang Kung hindi natin ipinamana. ilalaban ang Ako po si karapatan sa Joanna dagat, De Vera. Ano na lamang At ito ang aking mamanahin dokumentaryo. ng susunod na henerasyon? Magkakaroon din kaya sila ng ganang sumunod sa yapak ng mga naunang nagtaguyod sa hanap buhay na ito? Bayno amo to an Matapos ang buong gabing istorya paglaot ni Kuya ana Rolando na sa ato dagat, pipila alas ka 6 mga ng umaga ay mangingisda inaabangan sa na siya ni Ate Inubol Nene, man dito kasama ang sa anak nilang si Kathleen sa Luzon Daungan, o kung saan ila diretsong maibibenta ang mga huli sa challenges tinatawag nilang nga amo. sa ila pag kinabuhi labi na kuman na Lumipas panahon ang ilang na oras at daghan ilang ang bangka na mga rin ang dumaon. problema na Ngunit taga wala pa atubang rin si isang Kuya Rolando. adunganan ini ang mga pag taas na presyo isa Maya-maya sa pa, petroleum nakarating na rin sa wakas ang bangka ni Kuya Rolando. Alas 8 na ng umaga at matapos ang 18 oras dumating na yung bangka kung saan sakay-sakay si Kuya Rolando. At tingnan natin kung marami pa silang kuman huling ang isda. ila kausa o ila panawagan kuman sa ato ang kagamhanan na sila matugpa matabangan o ila taga pabati adini ang ila ang mga nahimo ang mga challenges sa ining ila panginabuhian. Anato oras at tatak alas 8:52 na og ato na sayran na inin ato atag pabati ang sa ijo na documentary hatuda ang sa ato sa region ng kabubuton ng RMN Foundation Incorporated ang paghimo na nini na documentary isa sa mga taga paningkamutan isa ba ako man ng RMN Foundation ana mapabati ini ana amo na mga yango na sa reklamo na nato mga ngisda ngadto na sa ato gobyerno para dinhi masuportahan na sila sa ila mga kakuyangon. Alas 8:52 oras ato na sa ato sa region ng kabubuton na D3 Bio Food Supplement na padadyo nijo na mapalit sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores at dini sa ato syudad sa na probinsya. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita ato na sayran na ato na sayran na jaoy taghimo ako man na pagpanapud-apud na sabaan ng 5,000 pesos na fuel subsidy para sa ato ang mga tricycle drivers. Pero libo ra ini sila kapin. Ako dili ka masajop. 1,121 ra ka mga tricycle drivers ang appeal ako man na sa fuel subsidy na ipanapud-apud o i-distribuer na kadumayahan na Department of Social Welfare and Development o City Social Welfare Development Office. Kuman nabuntag din sa City Hall, particular na sa may City Cultural Center. O manghinaot kita na daton mga naunang nagreklamo kay may first batch man lagi na natagaan na fuel subsidy na daton na milabay unang kundi ako masadyo pa sa unang simana ng Abril o galahi isab ini ang fuel subsidy na ihatag na nato ang kagamhanan sa probinsya sa pagpanguyo isab ni Provincial Governor Robert Lyndon Barbers. Gikatakda isab ini na ini DSWD amo ini ang hatag jud o nagdistribuer sila nagdumaya sa paghatag ng mga fuel subsidy ngadto na sa sektor sa transportasyon labi na sa ato mga tricycle drivers o iban pa ng mga PUJ drivers operators o unta na mga lihitimo gajud ang tagtagaan ra nan ini na fuel subsidy o jaton na mga unang nagreklamo unta na hatag na o nalakip na kamo sa listahan kuman sa ini na ikaduhang hugna o tranche nan ini pag-apod-apod na fuel subsidy na taga dumaya ng DSWD o City Social Welfare Office. Alas 8:54 na o ato na i-greet an happy birthday ang mga birthday ko man na adlaw pit sa 30 ng Abril. Sa tanan mga nag-birthday o naghimo na nila mga selebrasyon labi na mga kapistahan nila kuman na adlaw happy fiesta, happy birthday. Inaot na mga malampuson ng ijo mga kalihukan kuman sa ijo kapistahan labaw na sa mga nag-birthday taas na kinabuhi o himsog na mga panglawas labi na sa
first birthday ni Sanchay, anak ni Radyoman na Gerson. Birthday ko man na adlaw. Happy birthday sa unika iha ni Gerson sana ni Jeneline Galutera Fuentes. So happy birthday. O sa tanan ng mga nag-birthday, ako man na adlaw, happy birthday. Kuman na adlaw, daghanin mga reklamo isab na napipila. Ato na sayran na ato mga taga butyag pa na jaoy mga katingad-anan ato ang mga konsumante sa inin kuryente. Kay matod pa nila kataas man amo inin kuryente bill namo kuman na buyan. Basta lagi katapusan ng buyan, labi na sa ato mga trabahante mag ila suhulan para ragday ni pambayad sa mga bayronon, kuryente, tubig ug uban pa ato mga bills. Basta katapusan na sulduhan nato ang katapusan sa buyan ating bayad. So diao na mga nadawat ni Jo ng mga electric bill ay kay medyo mi taas gajud. O sa ato na sayran na diao ay mga pass-through charges na taga matud pa tagpasa ngadto sa mga konsumante o taga pasabot isa ba kuman na ato ang kagamhanan na inin na mga pass-through charges. Uno may inin pass-through charges sa sunod na adlaw ato paningkamutan isab na magkapaabot na inin pag explain na ato akadumayahan na Sir Neco uno inin na pass-on na charges o pass-through pahamtang na badyaan pass-through pagpasa ngadto sa mga konsumante ang mga pass-through charges sa bill sa kuryente. Tagpahamtang na ini tagtawag na pass-through charges tanawa daw ni mga electric bill kuman na nadawat. Inin pass-through charges mahikadto ini sa mga government program para sa ato mga senior citizens, lifeline consumers o mga renewable energy subsidies na makatabang nakatabang para nahimong mas limpyo o makalahutay ang enerhiya sa nasod. Amo ini nagbayad kita ini gawas sa ato gazud tagtakdo na paggamit nan ini nato kuryente diyon sa tagsa nato kapanimayay. Tagpatuman ini dili lamang dinhi sa ato electric cooperative o sa Sir Neco. Tanan mga distribution utilities o mga electric cooperatives sa tibuok Pilipinas og dili lamang eksklusibo sa Sir Neco. So kita tanan mga electric cooperative. So uno may ijo ikasultinan ini. React now. Kay daghan ni nagbagutbot na hala. Uno may inin ako kuryente grabe man ka. Mahal na grabe naman ako gud na daginot ya nagani ako mag-aircon ya na magamit taas man gihapon. Kay jaoy mga pass-through. Taglaong pa, pass-through charges. Inin pass-through charges, mo balita ini na daghan inin mga mulaong na uy ato ra kan kumanunta waya ini. Kay grabe ka matud palagi grabe na ang sagubang ng mga Pilipinhon sa kamahal nan inin mga petroleum products apektado ang tanan. So amo ini an epekto gud basta mo taas gani an enerhiya o ang presyo na petrolyo jaong gud an tagatawag an mahimong epekto ng ini tanan maapektuhan. So nato mga bill sa kuryente bisan gani tubig. Bisan mo reklamo kita na yaman mag-agas uno may inija o may gihapon ato bayran yaman kita agasi. Nagdaginot naman kita ini sige na pamayong dali ra mga tuyog kay pampayungon dali ni mga suga kay para dili mo taas ang ato bayronon kay ni nagdaginot kita kay ini kita sa krisis sa enerhiya. Pero daghan ang nagreklamo na pastilan. Ang tanan nato na mga palaliton nagtaas isab. Gikan abisan pa man tuod kumulaong an Department of Trade and Industry sa ila base sa ila monitoring kagahapon na stable ang presyo anan mga nagunang palaliton labi na mga canned goods, mga noodles sagad nato dyan ba mga affordable ra nato na sagad paliton ng masa, mga dilata, mga sardinas, mga noodles
mulaong na stable, jaon ra makatarunganon pa ang mga presyo o jaon nakasuyod sa suggested retail price. Igo-igo ang supply. Igo-igo lagi ang supply kay di man basta-basta kita makapalit ko man kay arang man ka ato man tag budget an ato mga kwarta. Matud pa na DTI sa ilang monitoring kagahapon sa mga dagko na mga grocery stores at tindahan din sa syudad na subay sa ila pag-inspeksyon, igo-igo ang supply. Ayang-ayang, di mapuno gajud na ato mga grocery stores, puno-puno ng mga display ng mga produkto. Pero jao bay na malit. Bisan mo laong ang DTI sa resulta sa ilang monitoring kagahapon na nakasubay ang tanan mga tindahan sa stable pa ang presyo. Pasabot na nakasunod sa suggested retail price. Waya pasubra-subra pero para sa mga konsumante na naglisod, mahal pagihapon na nato mga baligya kay apektado man. Although nulaong ang ato gobyerno na dili basta-basta na magpataas ang ato ang mga manufacturers nan inin ila mga presyo sa ila mga produkto. Jaoy price freeze kay jaon kita sa National Energy Emergency. So dili basta-basta na magpataas. Pero inin bugas na ato tagkaon kada adlaw kay lisod pod dili ta mukaon. Usog na magazon mukaon ang luto inin mga Pinoy. Okay, bisan uno nato ka pobre mukaon magazon kita. Lisod pod na magluja kita. Nangita kita ng kwarta dili mukaon. Kaon gazud kita. Muhanap kita ng lami na bugas. Humot na bugas. Dili kay daon arang kabaho na bugas. Dari na si Rajuman na Gerson. Happy birthday. Mga hagad na siguro ini ng birthday. Hay naman ito nato mga gipanhagad na nga hipos man. So amo lagi daon. Ang presyo ng bugas kuman mga kaigsuonan posible na maabot sa 60 ngadto na 62 pesos kada kilo pag-abot sa Setyembre. Posible na motaas sumaya pa ang presyo ng bugas sa nasud ug moabot pa ini ng 60 hangtod 62 kada kilo pag-abot ng Setyembre ug ini sumaya pa ng Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. Kaya matud pa sa Protect Committee hearing nila na ang tagtuuan na pagtaas daya ini sa pagmahal isab nan abono na halos midubli na ang presyo gikan 1,650 hangtod 3,000. Sa Luzon ra ini na presyo inday pag-abot dinhi tag 4,000 na diri Surigao kay mula madaton ang shipping cost. Ipasa mga doon sa tanan mga konsumante permanente. So tag-explicar ko man na kung magpadadyon ang mga mag-uuma sa tradisyonal na paggamit ng inin urea o dili ibalhin sa alternatibong fertilizer na tagrekomenda ng Department of Agriculture, mas taas ang gastuhanan sa produksyon na magresulta ng mas taas na presyo sa bugas. Dugang pa na Department of Agriculture na tagtun-an ako man ng Department of Agriculture ang ila mga lakang para mapugngan ang pagtaas ng presyo, lakip na ang pagpatuman ng inin rice blend o corn blend. Ang rice blend, amo ini ang pagsagol ng imported sa ng lokal na bugas, pareho ng 70 to 30 o 60 to 40 ratio para magpabilin ang supply sa ng makatabang sa atong mga mag-uuma. Ang corn blend isab, kombinasyon ini ng puti na mais sa ng bugas sa 50-50 ang proportion isip alternatibong pagkaon. Sino may ganahan din ng corn blend? Gana sa prabainin mais kanon, kumaanad kita. Kaysa anad-anad man lagi ini. Dahil may iba na madaot ang tiyan kung makakaunan mais. Pero sa naanad, matud pa nila inin mais na bugas, arang ka gana kay di ikaw magutom. Pwede na siguro kita ini mukhaonan kaisa sa iskadlaw. Na inin Pinoy kay kahas ng luto, patuyo ra magazon mukhaonan luto. Tuyo ka beses.
So ang rice blend amoy niyan pag sagol na imported ug lokal na bugas. Oh. Na kun an ipuli sab amo balik ka diha nagreklamo na may nako mahal may nako bugas na tag mahal may nako tagpalit ang kilo. Pero amo ra man ini ng bungkag dali mapanos, dali ako gutumon. Amo yung sabihin ng mga reklamo. Kaya sa lagi sabihin ng mga negosyante, anila huna-huna permanente ra na para sa ila kaugalingon na interest usahay jaiban na ilaron na kita ila sagulanan taglaong pa in FA rice. Straight to the point. Na jaumay nagreklamo na sinagulan. Baho man in ako napalit. Kagwapo sa ako tagpalit na tunga sa sako. Dato nagreklamo na matud panidya na diya nakapalit siya di doon sa Tianggihan nato sa Boulevard na amo ram inapirmi na ako tagpalit. Pero uno man ini na ako napalit na arang makabaho. Ini na brand pinakamahal man. Kay sinagulan. Dong ipanripak ba? Di, alam ba ka mo angkon, hindi nato mga negosyante sa bugasan. Kaya saya nila una-una na permanente na ginansya, mag-ginansya. Di ba? Abuso dyan, pagpangabuso, ay mo tagkuhaan na taghikawan ang katungo din tao na nini nato mga konsumante. So, kung magpadadon sumaya pa, inin problema. Daon lagi tagbutyag na nilalakang kuman na mapunggan ang pagtaas ng presyo, lakip na ang pagpatuman ng in rice blend sa corn blend. So padadon matud pa na nangita kuman na nato gobyerno na inin mga paagi para magpabili na makaya abot kaya ang presyo ng bugas tunga-tunga na ninin sige pagtaas ng inin gasto sa mga produksyon. Kay maapektuhan mga sa nato mga mag-uma. Amo manggani ana tagapay mangnuan ang tanan na di gazud kita tipid gazud kita kuman jawi may nag-ani kuman hala paabta gazud nijo na moabot sa September to nijo mga bugas di mag-usik-usik ang iban waya na in taon tagkaon kuja may tagkaon antos sa kang gazud sila kun uno na ka klase na bugas ila mapalit diyan pinakaubos gazud ang presyo. Pero sa pagkakuman, may gazud mahalon gazud daan ng mga bugas. Ang iban gazud na ning kamot, diyan umopalit na pinakaubos. Diyan mo manggani na nato mga senior citizen na sila ang makabenepisyo ng 20 pesos kada kilo na bugas sa NFA rice. Dilon sa mga NFA budiga. O initag hatod para sa ato gazud mga vulnerable sector o inin pinaka pobre nato naman kaigsuunan na sila ang prioridad na makapalitan in 20 pesos na kada kilo na bugas. Pero sa mga reklamo ng iban na pastilan ma'am, ang lami isab gazud lahi ra gazud kinta sa mga mahalon. Pero para kita mulahutay kita mabuhi kita paglaong pa ginhawa delphin kay kuman na grabe ang nahagit sa ato sa inin krisis na ato na sinati sa dunan ka pila na ang balor nan ato peso batok sa dolyar padadyo na nahagsa nato peso batok sa dolyar kay naabutan na 60 pesos ang isa ka dolyar kumpara sa ato peso. So dako ini na epekto o daghan pa ini na tagatawag na mga wayay trabaho. So samot ka ut-ut kay kuman diya paghihapon kakuyangon naninin na trabaho dungan naninin nato kasaulugan sa Labor Day silom na adlaw mo gihapon ini ang mga singgit na mga wayay trabaho bisan diya pay mga tagatawag na mga jobs fair na taga-tanyag kuman entero Pilipinas silom na adlaw diya jobs fair sa mga nangita ng trabaho pero daghan na nagreklamo na sila sabihin mga kumpanya na mulaong na nag-awhag sila hiring pero tag-isa rasabaan ma-hire sa pila ka gatos na mga nag-apply mga mining companies mga dago na mga kumpanya bisan na apil-apil sila didon sa mga hiring mga jobs fair pero baja wayay tag-hire basta lamang sila didon mo comply sa panawagan ng duli na nato kagamahanan na pag tanyag ka mo ng mga trabaho, pag hire ka mo, dungan sa inyong programa sa jobs fair.
Grabe ang maglinya. Pero wayay tag-hire. So, amoy nisab ang na problema. Kay, sige, pa sa panhambugin nato gobyerno na sige man kami nag-hiring, job hiring. Yung mga, pila may izo na napatrabaho, napasuyod. Kay tanan halos sa mga kumpanya, labi na sa pribado, yung mga ilang mga hiring. Pero pila ra kabuok ang tag-hire. Pero tagpasigarbo na libuan, gamay ra kan ang unemployment rate dinhi sa Pilipinas. Pero uman nadaghan pa manggihapon ang magreklamo. Amo manggani na ini ani isa kadako na hagit ko man labi na kay an ato ang kagamhanan jaon ko man nato ekonomiya nagkaubos tapos nahagsa an ato peso batok na sa dolyar og mas misamot ako man an bisan pa kun nataglaong na jaoy mga subsidiya jaoy mga rice subsidy nang gipanhatag daghan pagyapon mo syagit daghan pagyapon mo singgit na sila gigutom taggutom bisan daghan ang mga tagapagawas ko man ang PSA ng Philippine Statistics Authority na jaoy pagkunhod ng in poverty rate poverty incidence sa pipila ka mga probinsya sa tibuok ka Pilipinas. Pero daghan paghihapon an nangadyo nan kanon nila daghan paghihapon ang tagutom. So ini an isa sa mga matud pa na dugang ko man ini na mga bayronon sab sa ato kuryente bayronon mga ato electric ato mga water bill apektado man tanan. So kuman mihimo anan na dugang na mga panawagan ang pipila ka mga sektor na unta dili lamang sa isa ka sektor magatuto kun dili ang mga subsidy unahon gajud ang mga nanginahanglan. Daghan pa ini nato mga tricycle drivers ug iban pa ng mga PUV drivers operators na nagreklamo na uno sila waya malakip sa master list sa inin mga fuel subsidy. Dito pa'y nagreklamo sa iba ng mga lugar, dili man hinuad din sa ato. 5,000 ang taglaong na ihatag sa amo na fuel subsidy, 1,500 ra amo na dawat. Hamang ba dyan Luzon na 3,500? So may nagbulsa adto. So amo dyan ang mga pangutana, haiman, sakto na mga, pila mang gajud. Okay, ang tagaw-taw, 5,000 man. Man dyan, may iba na nakadawat ng 5. Dito ini sa syudad ng Cagayan de Oro na dyan isa ka taxi driver na tingaya siya sa kataas ng linya. Dito pa gani iba na patay na lamang sa linya-linya na ini fuel subsidy tungod sa kapasok kainit ng panahon. Dyan iban ka dito na natingaya sila na 1,500 raman gikan sa ila taglauman na 5,000. So hinuon din sa ato sa nagdawat ng mga fuel subsidy diri sa mga tricycle drivers at sakto man 5,000 mga ilan na dawat gani 800 ang first batch na nakadawat ng tag 5,000 pero kuman na adlaw sab nagpadadyon ang fuel subsidy na 5,000 para sa atong mga tricycle drivers din sa syudad jaon kuman ang 1,000 kapin na jaon sa City Cultural Center para mo dawat ng fuel subsidy sa pagdumaya ng Department of Social Welfare and Development. Bueno, sa ato dugang pa ng mga hisgutanan o mga balita dito sa kauluhan ang mga kaigsuunan ato na sayran na mihimo isab ako man na dugang na mga paghatag na butyag na ato kagamhanan na waya nagadud abrihin ang House Committee on Justice ang kahuna jaoy income tax returns o ITRs ni Vice Presidente Sara Duterte o Mr. ni ini na si Manasi sa Carpio. Taghimo ng House panel ang desisyon human nakadawat lamang ng unong kabuto ang motion na abrihan ini samtang 38 ka mga kongresista ang miboto na dili abrihan ang silyado na BIR box na tagtawag ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na Pandora's Box. Ang motion na abrihan ang kahon ang taghimo ni mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima para ma-assess sumaya pa ang dili ma-explain, ma-explicar na kayamanan anan na Vice Presidente Sara
Tagabutyag isab ng House Deputy Minority Leader Chel Jukno ng Akbayan Party List na dili kinahanglan na abrihan ang kahon tungod kay may igo na ebidensya na nakitaan na probable cause para ma-impeach ang Vice President. O miuyon isab sila House Deputy Speaker og Iloilo 1st District Representative Janet Garin og Representative Abante na tagbutyag na mas marjaw na tumbukon ang mga tax returns kung iangat na ang kaso ng impeachment sa Senado para sa impeachment trial. Og pero para sa iban mga magbabalaod, matud pa pag traidor ini sa publiko ang dili pag-abri ng tax returns ng Vice Presidente. Ang pag-abri ng box o maya pa na nagbag-unan ining kapalaran ng ato nasud. So amo sabi ni ang taga butyag na napipila. Og nagpahimnumdum isab kuman Senior Deputy Majority Leader og Iloilo Representative Lawrence Defensor na kun harangon sumaya pa ang gahom ng Justice Panel sa pag-abri ng kahon ang isa ini sa taglaong pa dangerous president. Ang kamatuuran ang jaon sa mga dokumento kung wayay tagtago dapat wayay kahadlukan. Amo sabi ni ang taga-butyag ani tingog Party List Representative Jude Asedri. Pabor isab si Gabriela Party List Representative Sara Ilago na abrihan ang box pero sa executive session subay sa hangyo ng BIR Commissioner Charlito Mendoza. So waya gadud maabrihan Pandora's box paglaong pa. So ang kahon ng tax record ng Vice Presidente Sara og lakip na ang Mr. Nija si Attorney Carpio waya abrihinan House panel sa ilaw nida pagpamati kahapon na adlaw tul sa House Committee on Justice hearing. Kabahin na sa kahuna jaoy suyod na income tax returns ng Vice President Sara Duterte. Alas 9:17 na oras ato na sa ato sa Marajaw na kabubuton anan Unique Maximum toothpaste. Ini nato programa tagapaluduhan isama sa ato na Caesar Sanitary Napkin, ang number 1 na feminine pad kuman din sa Pilipinas, o Sisters Panty Liners. Para sa ijo heavy flow, gamit na Sisters Panty Liners o Sisters Sanitary Napkin. Hinimo gyapon ini ng Megasoft Hygienic Products Incorporated o mapalita ang sa tanan ng mga drugstores at grocery stores dinhi sa ato syudad sa Sanan probinsya. Sa ato pagpadadyon sa ato mga balita ato sa ato sa Marjaw na kabubuton ng seed liniment oil na mapalit na doon sa tanan ng mga grocery stores dinhi sa ato syudad sa Sanan probinsya. Ato na sayran na mihimo isab akuman na nadugang na mga pagpaklaro isab na ato matud pa kagamhanan pinaagi na sa Department of Social Welfare Development at sa ilang mga pahimangno kuman na moabot na sa sobra 1.4 milyon ang mga pamilyang Pilipinhon kuman ang posible na matud pa maglisod o kundili daton molihok ang ato gobyerno para matubag ang epekto o marespondihan ang epekto ananin padadyon ng all crisis o crisis kuman sa enerhiya na dayan ang tensyon kuman sa tunga-tungang sidlakan. O sa hearing na tagahimo kuman ng Senate Committee on Proactive Response Oversight for Timely Effective Crisis Strategy con Protect, tagabutyag ng Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nasubay sa mga simulation ng Philippine Institute for Development Studies o Asian Development Bank posible na mahitabo ang pagtaas pagadyon ng gidaghanon o nan inin kaarangon nan inin mga pobre sa suyod sa unang tuyo kabuyan sa krisis hangtod ini sa buyan ng Hulyo kun wayay dadyon interbensyon kundi dadyon mo aksyon nato ang gobyerno og dugang pa na mas taas pa sumaya pa ang ila internal estimates kumpara sa unang naisgutan ng mga gidaghanon samtang tagbana-bana na sobra 400,000 o 400,000 ka mga bayay isab ang pwede ang mga iban sa near poor category sumaya pa ng Senate Protect Committee Chair Sherwin Gatchalian. Pasabot ko man ng DSWD na target nila na
respondihan ang epekto sa sobra kuyang 7.5 million ka mga panimayay lakip na ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program con for Peace. Ang mga pobre na mga household base sa community-based monitoring system o mga low income o minimum wage earners na rehistado sa Social Security System con SSS. Tagbana-bana na maabot sa 74 bilyones pesos ang tagkinahanglan para masuportahan ang tagtawag na bottom 30% na populasyon sa Pilipinas ug mabalik ang nakunhod na kakayahan ng ila matud pa may gastos. So aminado isab ko man ang DSWD sa tagtawag na aid fatigue. Ini taglaong na aid fatigue. Pero matud pa tapaklaro na importante paghihapon ang tabang ng ato gobyerno para malikayan ang mas layong na pagkahagsa ng ekonomiya sa Pilipinas. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ang peso dollar rate nato gikan na dato na milabay na adlaw miabot na gud sa 61.56. Isa ka dolyar ang kantidad sa ato peso kuman na 61. Sa junan ka di ra kun 60 sa 61 na. So ang kantidad ng peso mas may ubos pa gud sa pinakabag-o na record low gikan kagahapon og mas mihinay gud ang kantidad ng ato peso kumpara sa pagsirado ng inin trading kuman na bag-o og taga-butyag na arang na hadlok sab kuman na pwede pa na moubos ang kantidad gud na peso tungod kan kay tan-awon kun tan-awon gud ang trend sa trading sa mga nakalabay na adlaw sunod-sunod na nakalista ng record low na dili pa o waya pa gud masinati sukad-sukad sa nakalabay na mga katuigan. Straight to the point. Alas 9:22 na og taud-taud di na mabati ang dugang pa na mga importante na mga impormasyon sa mga labi na sa mga hagit kumanan inin mga committee hearing din sa Senado sa Kongreso ang mga update na ini medyo mabati nga dan alas 12 sa ato programa o labi na sa mga update din sa Armen Network News. Good morning sa mga nagtanaw kuman sa ato programang Straight to the Point sa ilan ni Robert Aguilar mas okay pa si kong Barsaga kay Ija Gadud Bungkagon og sumpuon mga buwadya apiki sa Cardero. Tessie Cañete, Ma'am Gay, good morning sa ito tanan, listening from GK Gawad Kalinga Luok Barangay Luna. Salamat Marites Libres dito sa Barangay Puktoy. Ang Barangay Ma'am Gay watching live from Luok Barangay Luna. Salamat sa pagbasa Randy Archaga Santizas, kay Diana Rose Zilagon, Chen Apalima, Ma'am Kumanjaon subsidy panghatag o Kumanjaon dito dito City Hall sa mga tricycle driver kay Mano Datoy good morning o kay Aiden Kungayo sa Baldan ang maradyaw na pagpamati o taon-taon di dyan na mga batian dyan mga paborito na mga drama din nila manggihapon sa RMN DXRS sa Surigao 918 kHz sa AM band o sa mga gusto sab ng mga huni og awit standby ka mo kay mo sunod na di doon sa isa pagpamati sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay-answer, matik 94.1 IFM Surigao. So, ato tuod padumduman ang tanan na abri na balik ang buhatan ng Kaumilik para sa mga buot magparehistro. Kaya kagahapon nagsugod na pagbalik ang ila pagserbisyo sa mga rehistro para sa voters registration na ongoing hangtod pa ini sa Mayo 18. So, dito na ato mga 15 anyos na mga kabataan para maka-intra kamo sa SK Barangay Elections ko man Nobyembre 2 ala parehistro na kamo kadto kamo sa buhatan ng Commission on Elections ko na Comelec. O dinhi na tapos na nato panigiban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw
Huwebes na katapos ang adlaw sa buyan ng Abril 2026. Mao yan ang galing ako adlang Huwebes kay nakapikto ang Israelis o posible na hangtod pa ini nga dyan hapon na mga pag-uyan labi na sa kagabion. So daya ka mo ng padagang sa kauyan na kuha na adlaw Huwebes katapos ang adlaw sa buyan ng Abril. O kaiba na ako diri sa control sila si J.O. Bataan, Zap Pilan, lakip na sila Pearly Fernandez, ano kadilang sa may transmitter site sa barangay Sabang, iba ni Gerson Dudong Quijano. Ako si Radyoman Gaydol Futsu Marajaw na Huwebes. Straight to the point. RMN. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo.